po sapagkat kami po ay naligtas sa pamamagitan po ng inyo pong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po namin masusukat ang pinagdaanan niyo pong hirap upang kami po ay matubos mula sa aming mga kasalanan. Naway ngayong umagang ito, tuparin niyo po ang inyo pong ipinangako sa inyong salita that if you will be lifted up, you will draw men unto you. I pray that this message this morning would truly touch the hearts of everyone. Use your servant, dear Father. Hide me behind your cross. Anoint my lips, and that no other name would be lifted up but yours alone. In Jesus' name, amen. Thank you. You may be seated, please. Maraming salamat po. The preaching of the cross. Tataka po kayo siguro pagdating nyo po dito. Iniisip nyo, church to, iglesia to, simbahan ito. Walang cross. Kahit saan ho kayo lumingon dito, wala hong cross ho kayong makikita dito. Bakit po kaya? Alam niyo po, tayo po mga Pilipino ay kilalang relihiyoso. Malalim na relihiyoso. Hindi po makikakaila, nasa kasaysayan po natin ng mga Espanyol ang nagdala ng pananampalataya natin dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po ba, pag pinag-usapan ng pagiging relihiyoso, mas relihiyoso pa ang Pilipino kaysa sa mga Espanyol pagdating sa kanilang tinatawag na pananampalataya. At nung ang mga Espanyol ay dumungo po dito sa Pilipinas, meron po silang bit-bit na cross. At ito ang kanilang ibinandera sa mga katutubo ng mga Pilipino dito po sa ating lugar. At ito po ang naging simbolo ng kanilang pananampalataya mula noon hanggang ngayon. Tama po ba? Amen? Among the religious people, the cross stands as a reference of three things. Alam mo, pag sinabi mong cross, krus, no? Ang daming maraming kahulugan yan. Pero para po sa ating pakikinig lamang ngayong umagang ito, tatlong bagay po ang agad na namumutawi sa ating isipan pag sinabing cross. When we speak of the cross, people immediately refer to it as a reference of protection. No? Parang, nakikita niyo ba yung mga tao pag nakakakita ng, kung hindi multo, pangit, gumaganon? Diba? Nagkukross siya eh. Yan. Pag ikaw daw ay may suot na rosaryo o may hawak kang krus na kahoy, pag may tumambad na tikbalang, kapre, manananggalo, anuman. Ewan ko po, yan po yung mga nakaugalian eh. Panghigaganon mo yan eh. Diba? Huwag niyo naman nung iganon sa katabi niyo. Hindi naman humukang multo yung katabi niyo. Pero diba, sinisip nila na pag may cross sa bahay, pag may cross sa pintuan, pag may cross sa lieg, it is a reference of protection. Tama po ba? Parang ano yan eh, parang shield. Parang hindi ka pwedeng mahawakan ng mga masasamang elemento. Hindi ka di umano masasaniban. Hindi ka di umano masasaktan ng anumang mga masasamang loob pag may cross ka. Pero kahit anong cross mo sa magnanakaw, nanakawan at nanakawan ka. Kahit anong tutok mo ng cross sa papatay sa'yo, papatayin ka niyan. Tama po ba? So sa madaling sabi, hindi pa rin po proteksyon ang cross. To other people, the cross stands as a reference of prayer. Hindi po ba't marami po sa ating mga kababayan, meron pong niluluhuran na cross? O dili kaya sila po ay may niyayakap na cross? Yan man po ay sa istante o sa tukador ng inyong mga tahanan. No? Si Ate Susan Samson nakakangiti kasi alam niya to eh. Dahil, tama ako, sa kanyang bahay dati, testimony niya ito. Maraming mga ganun na ninuluhuran, dinadalanginan, kahit ito sa jeep. Yung driver na mga jeep na sinasakyan nyo, may maliit na cross.
At bago siya babiyahe, hinahaplos na yan, nananalangin siya, tapos mamaya, magmumura na siya. No, di po ba? Totoo lamang po ito, pinapakita ko po sa inyo ang mga katotohanan ng ating paligid. Nakikita niyo po ito, nasasaksihan niyo po ito, that the cross, for most people, especially for religious people, it stands as a reference of prayer. And number 3, the cross stands as a reference of patronage. Pag may cross ka, alam, Kristiyano to. Ano to? May pinaniniwala ang Jesus ito. Yun eh. Tama ba? Alam nga namang magsuot ka ng cross, Muslim ka. Ay di nagalit ka, di ba? Kasi po, alam natin na kapag ikaw ay may suot-suot na cross, may nakapatong na cross ay sa tokador ng bahay nyo, o sa pader nakasabit, o meron kang pinupuntahang isang simbahan na may malaking cross sa dambana, sinasabi na ito ay isang taong may pananampalataya o isang taong may pananalig sa Diyos. Kung ganon po mga kapatid, bakit po dito sa iglesyang ito, wala pong cross? Hindi po ba kami natatakot na baka pasukan kami dito ng mga multo? Hindi po ba kami nananalangin dito? Wala po ba kaming pananampalataya sa Panginoon? Nais ko pong sabihin sa inyo na dahilan na wala pong cross sa loob ng simbahang ito o ang mga members ng church nito ay hindi po nagsusot ng cross sapagkat ang cross ay hindi lamang estatwa, hindi lamang simbolo, ito po ay isang mensahe. Mensahe mga kapatid, the preaching of the cross. Hindi po si Rachel Kayanan ang ipinapangalandakan ngayong umaga. Hindi po ang aming pastor, hindi po ang aming iglesia, kundi si Kristo na napako sa krus. The preaching of the cross. This morning, I deliver unto you the preaching of the cross. The cross is not just a point of reference, but it is a proclamation of redemption. Hindi lamang po ito simbolo ng proteksyon, na ginagamit mo pag nagdadasal ka o sinasabi lang na Kristiyano ka. Alam mo, hindi dahil may suot kang cross, nagiging Kristiyano ka eh. Ang dami po akong kilalang nakakulong sa kulungan. May suot din silang cross eh. Sapagat hindi po yung cross na hawak mo ang nag-aalis ng kasalanan mo. Subalit, yung cross ay mensahe kung papaano pwedeng maalis ang kasalanan sa buhay mo. It is not merely an icon of religion, but in truth, it tells us the identity of the Redeemer. Ang isang tagapagligtas na dumaan sa pinakamabigat, pinakamahigpit, at pinakamalupit na paghihirap na daranasin ng isang tao sa kanyang buhay. You will never find a harsher, more cruel suffering than the suffering that Jesus Christ suffered on the cross. The preaching of the cross requires no season for a reason. Madalas kasi ang preaching ng cross pang Holy Week lang, hindi po. Ano man pong panahon, ano man pong petsa, ano man pong pagkakataon, tama at nararapat lamang na ipahayag ang mensahe ng kaligtasan. The preaching of the cross can be preached by anyone, to anyone, anytime, anywhere. Baka ho iniisip ng ating mga bisita, Pastor, Agosto pa lang, wala pang November 1. Pastor, lagpas na ho ang Semana Santa, bakit ho cross ang pinag-uusapan? Sapagkat ang pagpapahayag po ng cross ay hindi po itinakda, ganitong araw lang to ha? Hindi po. At hindi po aksidente na ngayong araw na ito, kayo pong aming mga bisita ang nakaupo dyan ngayon at pinakikinggan nyo ang pagpapahayag ng krus. Sapagkat nakatakda sa araw na ito na mapakinggan mo ang mensaheng ito sapagkat kailangan mong maligtas. Kailangan mo ang kaligtasan. At ang kaligtasan yan ay pinapahayag ng krus kung saan si Kristo ay naipako. It does not come through elaborate presentation or rhetorical articulation. Hindi ko po kailangang
Hindi na kailangan mag-drawing pa dito. Hindi ko na kailangan galingan pa yung pagsasalita ko. Alam nyo, hindi ho scripted ang mensaheng ito. Hindi ho ako gumawa ng script na nakalagay look to your left, shout, Jesus saves. Look to your right, say, Jesus. Hindi po ganun. Ang aking pong mensahe ay mula po sa puso, mula sa pagkilos ng banal na spirito. At ngayong umagang ito, ang banal na spirito din yan ang kumikilos sa puso mo. At siyang nagpapaintindi sa iyo ng mensaheng ito ng cross. It is the same Holy Spirit that gave this message who is now moving in your heart, delivering unto you the preaching of the cross. Kasi po kahit anong galing ni Pastor Razel magsalita, hindi po yung galing ko ang nagliligtas. Hindi po yung lalim at tatas ng aking pananalita ang nagliligtas. Hindi yung pagsigaw. Ang nagliligtas ay ang Panginoon na napako sa krus. It is quite simply a message that we must herald and the message that you must hear. Kailangan po itong ipahayag sa inyo at kailangan po ninyong pakinggan ito. Amen? Pwede po ba yon? Gagawin ko po ang aking tungkulin na ipahayag ito sa inyo. Pakinggan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito ng buong puso, ng buong isipan. Huwag niyo pong isipin, pangrelihiyon po ito. Hindi po. Sapagat ang preaching ko po is not the preaching of religion. It is not a preaching of a religious sect. My preaching is the preaching of the cross. The preaching of the cross. The preaching of the cross. Ano po ba ang sinasabi ng cross sa atin? Ano po ba ang gustong ipakita sa atin ng cross? Nung mensahe na ito ng cross? 5 bagay po. At gusto ko po kayong makinig ng maigi. First of all, the cross tells us of the life of Christ. It tells us that once there was born a Savior whose coming to this earth was to give His life on the cross. Alam niyo po bang ang cross ay ang death penalty ng Roman Empire? Way back. At marami pong tao ang naipako sa krus. Pero pag nakita mo ang krus, wala kang ibang naisip, kundi si Kristo. Tama po ba? Pag nakakita ka ng krus, hindi mo naiisip si Pedro. Samantalang si Pedro napako din sa krus. Hindi mo naiisip ang iba pang mga apostol. Hindi mo naiisip ang ibang mga saints ng New Testament. Isa lang ang naiisip mo pag nakakita ka ng krus. Sino? Si Kristo. There was born a Savior whose coming to this earth was to give His life on the cross. In fact, mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y buhay pa, alam na niya na siya ay ipapako sa krus na ito. His life led to that fateful day. To that one fateful day on Mount Golgotha. All His life led to that moment when Jesus was to be crucified. Ito, isipin niyo to. Paano kung alam mo kung paano ka mamamatay? Anong gagawin mo? Halimbawa, napagtanto ni Ate Lenny na ang kanyang kamatayan ay sa pamamagitan ng kumukulong mantika. Di hindi na siya magluluto. Paano kapag napagtanto ni Brother Dexter na ang kanyang kamatayan ay sa jeep? Lagi na lang siyang magta-taxi. Iiwasan niya ang mga jeep. Tapos yung jeep, yung sinakyan ng taxi, may figurine ng jeep sa loob. Inabangga, patay. Jeep pa rin ang pumatay sa kanya. Nakuha niyo po ba ibig ko sabihin? Ang hirap kaya na alam mo na nataningan ka na, mamamatay ka na. At ang matindi nun, buti sana kung alam mo lang yung paano ka mamamatay. Yung kailangan mamamatay. Pero paano kung alam mo alam mo kung gaano kahirap. Pero ito mga kapatid, alam ng Panginoon eh. Tingnan niyo po maigi ha. Pinanganak pa lang siya, bata pa lang siya, alam niya na siya ay isinugo ng Diyos Ama upang tuparin ang kanyang kalooban. Luke 2:49 says, and He said unto him, how is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business?
Ang tinutukoy niya po dito ay ang dakilang Diyos. Ang Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin, sa Kanya pong murang edad, siya po 12 years old pa lamang dyan. Alam na niya ang dahilan kung bakit siya buhay. Alam niya na ang magiging kahihinatnan ng kanyang buhay. 12 years old pa lamang siya. Alam na niya na siya ay mapapako sa krus. John 5:30, ang sinabi rin niya na I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. He said this when he started his earthly ministry. That was 18 years after niyang sabihin yung unang verse na, how is it that you sought that you sought me? Wist ye not that I follow my Father's business? 18 years ang lumipas. Alam niya pa rin. Nire-recognize niya pa rin. Napagtatanto niya pa rin ang dahilan kung bakit siya isinugo ng Ama. Bakit? Luke 19:10, for the Son of Man, Jesus Christ, is come to what? To seek and to save that which was lost. Amen? Alam na niya na ang dahilan kung bakit siya tumungo sa lupang ito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala sa kasalanan. Ngayong umagang ito, dahil po sa ating kasalanan, tayo po'y nawawala. Tama po ba? Wala po ditong makapagkakaila na hindi siya makasalanan. Kausap ko lang po yung ilang mga estudyante natin sa UDM this week. At tinatanong ko sa kanila, at tatanungin ko na rin ho kayo, alam niyo po ba ang iba't ibang klase ng mga saging? Oho, alam niyo ho yung latundan, lakatan, senyorita, saba, oho, iba-ibang lasa, iba-ibang laki, pero pare-parehong saging. Yung nagnakaw ng 5, sa nagnakaw ng 10, sa nagnakaw ng 20, sa nangulambat ng 100, sa nangurap ng 1,000,000, magkakaiba ba yun? O pare-parehong kasalanan po? Pare-parehong makasalanan. Lahat ho tayo ngayon sa loob ng bulwagang ito ay makasalanan. At yun po ang dahilan kung ba't napunta ang Panginoon, para iligtas tayo. Amen? Hindi po ba kayo nagpapasalamat na ang Panginoon ginawa po na iligtas tayo? Amen? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, anong gagawin niyo doon sa pagliligtas na yan? Tatanggapin niyo po ba o tatanggihan? Pero alam niyo po, buti sana po kung yung pagliligtas lang, sasabihin niya, halika dito, liligtas kita. Kung ganun lamang po kadali ang pagliligtas, sana lahat ng tao ligtas na. Kung ganun lamang po kadali ang kaligtasan, wala ho tayong problema. Pero alam niyo po, ang kaligtasan yan, papakita ko po sa inyo, nakalagay, John 10:17. Therefore doth my Father love me because, ano sabi? I lay down my life. Hindi po pala basta-basta yung pagliligtas na yon. Ang pagliligtas na yon, ang kabayaran po nun ay ang sarili niyang buhay. At ang buhay niya, hindi po yun kinukuha ng iba. Hindi po pinatay si Kristo, ibinigay po niya ang kanyang buhay. Wala naman po talaga makakapatay sa kanya eh. Kung sabihin niyang protektahan siya ng 10,000 Nathaniel, gagawin niya yun eh. But no, He laid down His life. Where? On the cross. He laid down that life. Why? So that you can be saved. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior who laid down His life for me. You know, we just don't see here the life of Christ. Alam mo, ang sinasabi ng cross dito, hindi lang yung buhay ni Kristo. It doesn't just tell us that there was once a Savior who was born, who came to this earth to give His life on the cross. Not only does the cross tell us of the life of Christ, but the cross tells us of the lowly Christ. Kasi po yung kanyang pagiging tao, ang pagkakatawang tao, ay pagpapakumbaba. It tells us that in order to die on that cross, Jesus must humble Himself, submit Himself, and offer Himself. Diyos siya eh. Amen? Diyos siya.
Hindi niya kailangang iligtas tayo para manatili siyang Diyos. Hello? Hindi po naging Diyos ang Diyos nung siya napako sa krus. At hindi po mababawasan ng pagiging Diyos ng Diyos kung hindi siya mamamatay pa. Kahit po tayong lahat mabulit sa impyerno ngayon, Diyos pa rin ang Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, kinailangan niyang magkatawang tao. Alam niyo po, yung pagkakatawang taong yun, ang ibig sabihin nun, kailangan niyang maranasan ang nararanasan natin bilang tao maliban sa kasalanan. Maranasan nating mapagod, nararanasan nating magutom, nararanasan nating antukin. Hindi lang ho yun hong iba't ibang mga emosyon, galit, lungkot, pighati. Naranasan po ng Panginoon yan. Kinailangan po niyang magpakumbaba, kailangan niyang talikuran ng kanyang pagiging Diyos at siya ay maging tao upang tayo iligtas. Ano pong sabi sa Philippians 2:5-8? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Now, that's lowliness, brethren. And took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. The cross tells us of a Savior who lowered himself. The cross tells us of a Savior who humbled himself. What then should we be proud of? But God forbid that I should boast, save in the cross of Jesus. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. Alam niyo po, mga bisita, mga mahal sa buhay, wala ho tayong pwedeng ipagyabang sa buhay natin. Kasi po, anuman po ang relihiyon mo, anuman po ang pinagmamalaki nating kabutihang loob, hindi po yan ang makapagliligtas sa atin. Ang ginawa ni Kristo sa krus lamang ang makapagliligtas sa iyo. Kaya wag mo pong ipangalandakan, ay pastor, mabait ako eh. Pastor, wala naman akong sabi nga ni Babaloy, wala naman akong inaano eh. Alam mo, ang problema mo, ganyan ka talaga eh. Ha? Dapat sa'yo batukan eh. Ha? Nangaano ka eh. Nangaano ka ba? Ay, pastor, hindi ako nangaano. Mabait ako. Religyoso ako. Palagi ako nasa church. Pero alam niyo po, mga kaibigan, hindi po yun na magliligtas sa inyo eh. Hindi po ang sarili natin ang magliligtas sa atin eh. Kailangan niyo pong tumingin sa Panginoon ngayong umagang ito. Sapagkat siya lang ang tagapagligtas. The cross tells us of the lowly Christ. Alam niyo ba yung paghihirap na yan sa cross, kung gaano kahirap? Karayong nga, takot na takot kayo eh. Nakakita ho akong laking bata, ang pangalan, Tim. Talagang bago turukan yun sa braso, talagang lahat ng wrestling nangyari na eh. Nung isang araw, may batang malit, ang pangalan, Chelsea. You know, sometimes over-curiosity don't just kills the cat, but, ewan ko ba, signs that your child is an overly curious kid, kapag imbis na kumuha ng nail cutter, sharpener ng lapis ang pinantasa sa daliri. Ayun, may sugat, napabayaan, nagnana. So, kinailangan gawan ng procedure. Kaganyang blade. Takot eh. Dad, pagkatas nito, ice cream tayo. Aba, ginamit pang panuhol yung blade para magpa-ice cream. Ang dami kong kilalang malalaki, pagkatuturoan talagang, wag. Sino sa'yo takot sa karayom? Amin na kayo. Asyuu! Ayaw pa. Pang Panginoon, mga kapatid, 1, 2, 3 pa ako sa katawan. Sa kamay at sa paa. Koronang tinik ang nakaputong sa kanyang ulo. Nilati ko ang kanyang likod. Ginawa niya yung para sa atin. Tapos magmamalaki tayo, akala natin kung sino tayo magagaling, na hindi natin kailangan ng Panginoon. Mga kapatid, mahiya po tayo sa sarili natin.
Ngayong umagang ito, wag na ho tayong magmataas pa. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sabihin yung Panginoon, nakita ko ngayong araw na to. Makasalanan ako. At kaya ka namatay para sa akin. Buti sana kung ganun lang, hindi libak pa siya ng tao. Hindi lahit pa siya ng tao. Isipin niyo, Diyos, kayo lang ho eh. Hindi naman ho tayo kung sino, di po ba? Narinig, siguro naman nasabihan na ho kayo ng katagang akala mo kung sino ka, di ba? Sa mga pananalita nga ni Bea Alonsa kay Don Solweta ay, look who's talking. Di ba? Sino ba tayo? Pero alam mo, minsan kung umasta tayo, akala natin mayabang tayo eh. Natapakan lang yung sapatos, hoy! Rusty Lopez yan. Pinagmalaki pa talaga, Rusty Lopez eh, no? Rusty Lopez yan. Nahiya naman yung nakatapak na Salvatore Ferragamo, di ba? Hindi, sa totoo lang, mga kapatid, aminin natin, lahat tayo mayabang sa sarili. Mayabang tayo. Alam mo, isang bagay na ayaw natin tagapin, yung sabihan tayong mali tayo. Pero mga kapatid, maniwala kayo hindi, tanggapin nyo o hindi, makasalanan tayo. Sabi ng Biblia yan. Pero ito isipin ninyo, that God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. May nagmahal sa atin sa gitna ng ating di kaibig-ibig na kalagayan. Ang Panginoong Jesucristo. The lowly Christ. Number 3, the cross tells us of the lifted Christ. It tells us that Christ endured the harshest and most painful of deaths so that you and I can be saved from our sins. Alam mo, madalas, kapag ka naglalagay ka ng isang tao sa stage, sa pedestal, yung matataas, para siya maging bida eh. Para siya maging sikat. Para siya palakpakan. Di ba? Yun eh. Pero nung ang Panginoon itinaas, hindi para siya purihin. Nung ang Panginoon itinaas, hindi siya tinaas para siya palakpakan. Ang galing naman ni Jesus! Hindi po eh. Nung si Jesus itinaas siya para maging larawan ng kahihiyan ng panahon na yun. The Romans crucified Christ and placed Him on top of a mountain so that people can see, wag na wag niyong lalabanan ng aming imperyo. Ito ang mangyayari sa inyo. Yun ang purpose nila eh. Ipahiya, libakin si Kristo. Pero alam mo, tiniis ni Kristo ang lahat ng kahirapan at kahihiyan sa krus para sa iyo at para sa akin. Bakit? At para saan? Upang ikaw ay hindi mapahamak, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verses 14 to 15 says, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Nung panahon po ni Moses, ang mga Israelita sa kanilang katigasan ng ulo ay pinagkakagat ng mga ahas. At si Moses ay nag-intercede sa Panginoon at sinabi niyang, Panginoon, huwag niyo hayaan ang inyong mga anak ay mapahamak. Patawarin niyo po sila. At alam mo ang ginawa ng Panginoon? Inutusan si Moses, kumuha ka ng isang ahas na brazen, isang ahas na gawa sa bakal, at ilagay mo siya sa isang stake. At ito'y iyong itayo, at ang sino mang titingin sa kanya ay maliligtas. Sa ganun din pong larawan ng Panginoon ay naitaas, siya ipinako sa krus. At itinaas para makita ng lahat. Verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Kung kayo, tatanungin ko kayo, deal or no deal? Ang hawak nyo sa briefcase, 1 million. Ang ibibigay ni banker, eternal life. Saan kayo? Pastor, di ba pwede yung parehong briefcase na lang yung kunin, yung eternal life tsaka yung 1 million?
Pero alam niyo mga kapatid, kahit may 1 million ka, pag wala kang eternal life, sayang din yung 1 million. Impyerno rin ang bagsak natin. Ano sabi sa Mark 8:36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? At mawawala sa iyo ang kaluluwa mo ngayong umagang ito kung hindi mo marirealize at hindi mo maunawaan na si Kristo ang tagapagligtas na napako sa krus upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because in John 3:16, for God so loved the world. The cross tells us of the love of Christ also. Alam mo, ngayon, usong-usong ngayon yung mga forevermore, pangako sa'yo. Bukas may bago na. On the wings of love. Halatang kapamilya yung nagpipreach, ano? Pero mga kapatid, mga minamahal, hindi ho yung pag-ibig ng tao ang mahalaga. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pag-ibig ng tao nagbabago. Hello, walang forever. Sa tao, wala. Diba? Diba, Attorney Ses? Kaka-break lang nung isa sa aming mga iconic singers nung 90s. Si Gwen. Sa kanyang long time na husband. Meron pa namang mga long-standing na mga relationships ngayon. Pero alam mo, ang tao, nagbabago ang pag-ibig niya sa isang tao. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, may forever. For whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang forever, mga kapatid. Hanap pa kayo ng hanap kung saan-saan Nasa Panginoon ng buhay na wala. At alam mo, nakamit natin yan nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Number 4, the cross tells us of the living Christ. Kasi yung cross, wala na nakapako doon. Marami pong mga cross may nakapako pa rin ngayon. Ang iba nga, bit-bit pa yung cross. Tuwing Enero, alam niyo po yung tinutukoy ko? Ginagano na ng mga tao yan sa Quiapo. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi na po binibit-bit ng Panginoon yung cross na yun ngayon. At hindi na po siya nakapako ulit sa cross na yun dahil tapos na po ang paghihirap at ang sakripisyo ng Panginoon sa krus. He did it once and He did it for all. Christ is no longer crucified. Christ does not remain dead. Christ is alive forevermore. Buhay siya. Amen. Hindi siya nakapako, kaya po, huwag na po kayo sumampalataya sa krus na may nakapako pa. Kasi hindi na po nakapako ang Panginoon. At hindi po natin taon-taon na pinapako ang Panginoon. In fact, hindi nyo kailangang ipako ang sarili nyo sa krus. Ewan ko ba mga Pilipino dyan sa Lubao, Pampanga? Talagang ginawa na talagang anli ang pagpapapako sa krus taon-taon. Samantalang wala na pong ibang nagpapapako sa krus. Sa pag-aakala nila na ang pagpapapako sa krus ang paraan para malinis sila sa kanilang kasalanan. Ba mga kapatid, kung gagayahin nila ang ginaya ng Panginoon, dapat sila mamatay din. At dapat pagkatapos ng 3 araw, mabuhay din sila. Pero hindi, inaalkoholan pa ang pako para wag mamatay sa tetano. Gustong mamatay sa pako, pero ayaw mamatay sa tetano. Hindi ko maintindihan yun mga kapatid Sa amin sa Batangas, ang sabi, ano baga? It tells us of Christ who is no longer on the cross, for He has risen and is alive forevermore. Anong sabi sa Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Hindi period Kama. Despising the shame. Kama ulit. Ano sabi? And is set down on the right hand of the throne of God. Abay, nakaupo. Ibig sabihin, siya'y buhay. Siya'y buhay. He lives.
1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Yung gospel, yun din yung preaching of the cross, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Ito ang mensaheng makapagliligtas sa iyo ngayong umagang ito. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Where did Jesus die? Saan namatay si Kristo? Sa krus. According to the Scriptures. And that He was buried. And that He rose again the third day. According to the Scriptures. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, buhay-buhay si Kristo'y nabubuhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan, buhay si Kristo, mga kapatid. Hindi po nananatiling nakapako sa krus. That's why we are preaching an empty cross. Because Jesus is no longer dead. He did not remain dead. Pero alam mo, ito rin sa maganda. When Jesus was on the cross, He did not come down. Isipin niyo maigi, habang nakapa ako, ayoko na. Tama na to. Bababa na ako dito. Okay, ayoko nang mamatay sa mga tao. Tanggalin niyo na tong pako. Dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ko ginawa ng Panginoon yun. Hanggang sa dulo ng huling hininga ng Panginoon, hanggang sasabihin niyang, Tetelestai, it is finished. Jesus endured the cross. And then after 3 days, He rose again. Brother Sims, praise God, Jesus Christ rose again. He did not remain dead so that we will have the hope of eternal life. And lastly, the cross. Ano yung una? The cross tells us of the life of Christ. The cross tells us of the lowly Christ. The cross tells us of the lifted Christ. The cross tells us of the living Christ. And lastly, the cross tells us of the life in Christ. It tells us that you can have that hope of salvation if you have that Christ in you. Ang sabi sa John 10 verses 10 to 11, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come. Jesus, the one crucified on the cross, has come that they might have life, that they might have it more abundantly, because He is the good shepherd who giveth His life for the sheep. If you will receive Christ this morning, if you will receive Christ today, kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, ngayong araw na ito, magkakaroon ka ng buhay na yan kay Kristo. Life in Christ, the hope of salvation. Christ in you, the hope of glory. And you know what? It does not just tell us of the life of Christ, the life in Christ, for those of you who are our visitors this morning, but to the believers, it tells us of the life that we must live for Christ. Sabi sa Matthew 16:24, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang hindi na sinasabi ng Panginoon, magpapako rin ka rin kagaya ko. Ang sinasabi ko, mabuhay kang kagaya ko. Hindi mo na kailangan mamatay kagaya ko. Hindi mo kaya yun. Kaya niyo ba yun? Hindi natin kayang mamatay sa kagaya ng kamatayan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, mabuhay tayo para sa Kanya. Na sumusunod, nagpapakumbaba at nagbibigay ng sakripisyo para sa Kanya. The cross tells us of the life in Christ. You can have that abundant life. You can have that eternal life if today you will receive Christ. The Christ who was crucified on the cross, but is alive forevermore. This morning, as I conclude, ang mensahe pong ibinigay ko sa inyo, the preaching that I delivered unto you, the preaching of the cross, is so that you might realize that you cannot save yourself. Hello?
hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ngayon sinasabi ng kanta ng choir, huwag tayong magmamalaki, huwag tayong magmamayabang, sapagkat wala tayong may pagmamayabang, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. This morning's preaching of the cross is so that you might realize that you cannot save yourself, and that you might realize that Christ's death on the cross is the only way by which we can be saved. I was watching this show by Oprah Winfrey, and she was saying, there are many paths to salvation. This is my path, this is your path, this is your path. You can choose your own way. Mga kapatid, wala hong ibang daan. Hindi ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng tuwid na daan, tamang daan, sangang daan. Sa totoo lang, nakakalito pa yung sangang daan na yan. Isa lang ang tanging daan, ang tanging paraan, na maliban na si Kristo ay may pako sa krus at mamatay para sa iyong kasalanan, hindi ka maliligtas. Ephesians 2:13-18. "But now in Christ Jesus, ye also sometimes were afar off, are made nigh by the blood of Christ." Yun din po ang dahilan kung bakit kailangan sa krus Kasi doon lamang po siya maaaring magtigis ng dugo. Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung wala po ang pagtitigis ng dugo ng Panginoon, hindi po tayo maliligtas. "For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us." Yung naghihiwalay sa atin at sa Diyos ay winasak, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both, tayo, unto God in one body, by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through Him, through Christ, through the crucified Christ, through the risen Christ, through the preaching of the cross, we both have access by one Spirit unto the Father. Brethren, mga bisita, mga mahal po namin sa buhay, kapamilya, mga kamag-anak, mga kapitbahay. Ang mensahe pong ito ay ang mensahe ng cross. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon, pag siya na itaas, He will draw all men unto me. And I claim that promise this morning, that as you look unto Jesus, you will realize that He loves you. He died for you. And He would like to save you. There is room at the cross for you. Tumayo po tayong lahat. At tayo po'y manalangin. Habang lahat po ng ulo nakayuko at lahat ng mata nakapikit, wala pong nakatingin kanino man. Sino po sa ating mga bisita dito ang magsasabing, "Pastor, nakita ko ang sarili ko. At nakita ko kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa akin. Mahal niya ako. Na-realize ko ngayong umagang ito yung pagmamahal niya sa akin. Na-realize ko ngayong umagang ito yung pag-ibig niya sa akin, yung pagpapakasakit niya sa akin. At nais kong tanggapin siya ngayon sa buhay ko. Pastor, nais kong maligtas. Pastor, nais kong magkaroon ng buhay na walang hanggan na si Kristo lang ang nakapagbibigay." Sino po sa ating mga bisita ang may ganyang pagnanais? Taas mo ang kamay, mapapanalangin kita. Kung kailangan mo ang Panginoon, taas mo ang kamay mo. Huwag kang mahiya. Taas mo ang kamay mo. Salamat po. Meron pong nagtaas. Sino pa po? Hindi po siya nagtataas dahil salamat. Meron pa po. Sino pa po magtataas ng kamay? Kailangan mo ang Panginoon. Salamat. Sino pa po? Salamat. Thank you. Thank you. Who else? Ang Panginoon lang. Huwag kang mahiya. Hindi nahiya ang Panginoon sa'yo. Ba't nahihiya kang magtaas ng kamay? Hindi nyo ba kailangan ng Panginoon? Hindi mo ba kailangan ng Panginoon? Taas mo ang kamay mo. Sabi mo, "Pastor, kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko. Panalangin niyo po ako. Salamat." Sino pa po? Salamat. Diyos sa likod. Sino pa? Thank you. Amen. Sa kalalakihan po dyan. Salamat po. Who else? Mataas. Amen.
Pwede niyo na pong ibabangin yung kamay. Panginoon, nakita niyo po ang mga kamay na naitaas. Ito hindi dahil po sa inyong tagapagpahayag, subalit po dahil sa inyong kapahayagan. Dahil po sa kapahayagan ng mensaheng ito. Ngayong umaga pong ito, aking pong dalangin na sa pamamagitan po ng mensahe ng kaligtasan mula sa krus ng Kalbaryo. Lord, I pray that you will draw men unto you today. That they will truly realize that this morning there is room at the cross for them. In Jesus' name. Amen. Habang umaawit po ang ating pong mga singers ng isang awitin, there is room at the cross for you. Ganito po ang gagawin natin. Si Kristo po ay hindi nahiya para sa iyo. Ano ang dahilan mo para mahiya sa Kanya? As we sing this song, kung ikaw ay nagtaas ng iyong kamay, o hindi ka nagtaas ng iyong kamay, pero alam mo sa puso mo, kailangan mo ang Panginoon. Nais ko po kayong lumapit dito sa harapan. At dito po, tayo po ay lalapit sa Panginoon at dadalangin para po sa ating kaligtasan. As our singers will be singing this song, sa mga bisita, sa mga nagtaas ng kamay, huwag ka nang magtagal sa kinatatayuan mo. I want you to come near this altar, and here we're going to meet the Lord, and we're going to come to Him and receive Him as the Lord and Savior. As we sing, the cross upon lumapit po yung mga yung mga nagtaas ng kamay. Amen. Dito lang po kayo sa harapan. Sige po. Who else? Sige po, lapit po kayo. Nagtaas ka ng iyong kamay o hindi ka nagtaas, kailangan mo ang Panginoon. Huwag kang mahiya. You come. Yes. Come forward. There's room at the cross for you. Huwag po kayong mahiya. Amen. Lapit po kayo. Amen. Who else? Dito po kayo. Dito po kayo. Sige po. Amen. Right there. Before we sing the second